Ay, magandang araw sa inyo, munting kalaman nga pala. Nako, yung kumakalat na video na kay Saldi, nagsalita siya, AI daw pala. Yan ang sinasabi natin. Yung mga vlogger po ng BBM at vlogger mga loyalista at mga pinklawan, desperado na. Ha? Bakit? Hindi ko alam kung gano'ng katotoo itong sinabi ni Madam Claire, ha? Hindi ko siya sabi totoo to, ha? Pero kung totoo man ito at at sinakyan ito ng napakaraming tao, daming share nito, umabot yata ng 20,000 share to. At iba-iba pang page, ang dami pang share. So, halos lahat ng Pilipino nakakita nito. I-verify muna natin sa NBI yung video dahil maaaring AI lamang iyon. Imposible na si Saldico iyon. Sa hindi ko alam kung totoo to, no? Kasi pinanood ko yung ni Claire, speech niya. Wala naman ako narinig na ganito. Pero hindi nila sinasawa yung ganito. Bakit? Kasi isa sa mga paraan nila to na malito yung tao. Mahati yung opinion. Na marami kasi maniniwala na oo nga AI lang yun. Baka AI lang yun. Di ba? May mga sinasabi na may shadow daw yung likod ni Saldico. Parang pinalilitaw nila na AI talaga to. Parang ganito, ayan o. Makikita nyo sa larawang ito, payat daw si Saldico. Tapos yung anino daw, parang, alam mo, nag-iimbento sila ng mga kung ano-ano sa isipan nila na makaligtas lang dun sa bagay na yon, no? Ngayon, ganito. Bakit di nyo sinasaway na fake news to? Bakit? Kasi alam nyo papabor din sa inyo kahit kayo na-fake news ng ganito. Malamang alam ni Claire, hindi naman niya sinabi talaga to eh. Pero kinagat to na maraming tao na baka pumabor sa inyo, na mahati niya yung opinion. Kasi ang pabor sa kanila, iniiwas nila yung tao na makakarinig nung kay Saldi na sinabi na kahit papaano man lang, wag maniwala yung mga tao. Di ba? Kasi nasa desperate situation ka na eh. No? Kaya tignan mo yung papapaldo mamaya, makikita mo si Claire eh. Talagang parang hindi mapakali. Na hindi mo alam kung guilty o nanginginig sa galit eh. Parang talagang pitatanggol niya. No? Ngayon ganito. Kung sakali man AI ang video, sige, palagay natin AI, no? Kasi marami sila nagpapakalat ngayon eh. Mamaya tatapikin natin si Saldi ko daw eh, isang member ng Iglesia ni Cristo. Tignan mo yan. Talagang katawa-tawa na eh. Isang member doon ng Iglesia ni Cristo si Saldico, AI daw ang video, ano pa ba? Ano pa ba yun? Yung tinatawag na yung mga yan, diversion tactics yan. Talagang hindi sila susuko. No? Wala pa naman sinasabi ang batas na talagang may kasalanan na si Marcos at si Romualdez. Pero malaking hint na yon na para investigasyon lumawak. Anong sagot ni Lacson? Anong sagot ni Lacson yung interview siya? Parang tila yata pitatanggol niya si Marcos. Sabi niya, napaka-imposible naman, 100 bilyon. Sana, sa NEP na lang niya ginawa yon. Tingnan mo to mga to, Tingnan mo to, Dapat, Lacson, hindi ganun ang sagot mo. Dapat, pag tinanong ka, ano masasabi mo? Dapat ito sagot mo, tuturuan kita. Isang vlogger lang ako, tuturuan kita. Matagal ka ng senador, tumanda ka na dyan, tuturuan kita. Dapat pag-interview ka tungkol dyan sa issue kay Saldi, ganito sagot mo. Ay, aalamin pa natin, kung may malalaman pa, mas maganda si Saldi, may part 2, malaman, ibunyag niya lahat, video man o humarap siya. Okay lang. Kayo, payag ka, Boy Tago, Lacson. Payag ka, nakaraan, video ko lang. Tama, payag sila. Ngayon, naghayag na hindi naman video call sa mismong Facebook account niya nag-post. Ngayon sasabihin nyo, gusto nyo nang pauwiin, magpaliwanag, mag-oath? Gusto nyo pauwiin na? Bakit? Yung bang niyaya nyo siya ng video call, hindi ba maghahayag ng katotohanan nyo? Kung yung palang video call na sinasabi nyo, nag-video call kayo na tuloy yun, at nagsabi siya ng katotohanan, papauwiin nyo pa rin ba? Di ba? Parehas lang yun, di ba? Nakikits nyo ako mga kaibigan? Nililito tayo ng mga to. Ngayon, utuloy natin yung kanina. Sabi ni Lacson, dun sa post niya na binara niya parang binara niya ata yung hahanapin ko nga dito. Titingnan ko Talagang matatawa kayo. To. Ayan Ping Lacson, itinuring na kwentong walang halaga ang pasabog ni Saldi. Sir,
huwag ka magbibigay muna ng pasya. Kasi pagpapasya na to itinuring mo ng kwento lang walang halaga Gaano ka nakakasiguro? Pinagbatayan mo yung 100 billion na insertion dun sa, sabi mo imbis na pwede naman daw gawin ng Pangulo sa NEP pa lang? Ha? Sir? Huwag ka magbibigay, sir, ng pasya kagad. Dapat ang sagot mo ganito, ha? Turuan kita. Matagal ka ng senador, tumanda ka na dyan. Pag tinanong ka ng media, ano masasabi mo doon? Ay, imbestigahan yan. Kasi nagyayaya ka ng transparency, di ba? Nag-ano kayo ng transparency. Tapos sasabihin mo ganito, di may kinakampihan ka. Sir, wala kang kakampihan dito, taong bayan ka mamagitan. Antindi mo naman. Ay no, Ping Lacson, itinuring na kwento, walang halaga ang pasabog ni Saldico. Paano mo nalaman? Nakatindig ka lang doon, in-interview ka ng media. Sabi na, alaman mo kagad sa kwento lang? Ha? Hindi mo naman sasabihin na totoo yung sinabi ni Saldi. At huwag mo rin sabihin hindi totoo yun. Tama? Huwag mo sabihin totoo yun, at hindi natin pwede sabihin totoo, hindi totoo yun. So, gigit na tayo. Paano malalaman kung totoo siya sabi ni Saldi o hindi? Ha? Investigasyon. Yan ang hirap sa inyo. Ayaw nyo ng investigasyon. Gusto nyo kagad hatulan. Tama, mali. Ayan ang nangyari. Paano ka ba kapag imbestiga na karaan, bumaba ka sa pagiging Blue Ribbon? Ngayon ka lang bumalik. Ha? Sige nga. Di ba matindi to si Boy Tago Di ba? Investigasyon, sir. Hindi pwede sabihin totoo yung sinabi ni Saldi at hindi mo rin pwede sabihin hindi totoo yun. Tandaan mo yan, sir. Hindi ka pa dumada sa investigasyon. May panep-nep ka pa nalalaman dyan. Di ba? Yung mga vlogger dyan, mayroon daw na bito, yung budget ng yung Saldi may resibo. Sige nga, imbestigahan mo, sir. Di ba Blue Ribbon ka? Mag-open ka ng hearing. Imbestigahan mo. Kahit anong oras siya, pwede mag-open ng hearing kasi pinag-uusapan na dito, presidente ng Pilipinas, pati budget na, pati taong bayan na wala pa rin kayo, hindi ka pa rin kikilos. Ng teteng naman kayo. Di ba? So, ngayon, maiwan natin yan. Ha? Dito tayo. Alam nyo, huwag po kayo magkapaniwala. Verify po ang Facebook page ni Saldico sa pag-post niya. Puntahan nyo, may check yon. Marami pong benepisyo ang blue check na Facebook. Hindi siya basta-basta. Sabihin, authentic, siya, legit siya. Bago ka mag-verify dyan, alam ko, magpapasa ka muna ng ID. Na talagang ikaw yun. At yung review na yon, hindi AI review, human review yun, ID na yun. Hindi ko lang kung paano nila biniverify yun, kung sa NBI ba, na talagang ikaw yun, legit ka. Magpapapicture ka pa nun. So, kung talaga nag-post sa verified video na AI lang yun, ha? Sabi natin, AI lang yun. Si Saldico pa rin yun. Palagay natin, na-hack. Sige, na-hack yung Facebook ni Imposible. Imposible. Na-hack yun. Di ba? Palagay natin na yung cellphone ni Saldi na iwan. Nag-post ng ganun. Sa palagay mo, si Saldi hindi makaka-comment ng ganito? Sa Pilipinas, hindi ako yan. Wala naman pala ganun Nagpapakalat kayo ng maling balita, nililito nyo ang tao. Diba? Hindi naman talaga si Claire nagsabi nito Naniniwala ako Hindi ko alam kung talaga siya hindi ko pwede sabihin na siya o hindi rin siya. Hindi natin alam. Diba? Kaya huwag kayo maniniwala na AI yun. Pinalilito lang nila. Sabi may shadow daw yung likod ni Saldi, payat daw. Pumayat yung tao dahil ayun ang katibayan, yun ang kahayagan na talaga yung tao na stress. Diba? Naipit na siya Naipit na po si Saldi. Anong nangyari? Naipit na siya Ikaw ba naman naipit ka na? Hindi ka pa ba papalag? Hindi ka pa ba magtuturo? Buhay mo na nakataya, pamilya mo na. Hindi na yung kahihiyan Wala na yung kahihiyan Yung buhay mo na. Ewan ko na lang kung may buhay dito, walang halaga. Ayan, kaya iniingatan niya. Ngayon, bumaliktad daw si Saldi, sumama daw sa mga Duterte. Yan daw ang plan A ni Sara. Nakita niyo ba yung mga video ni, sino ba nag-usig kay si Sara, dun sa budget ni Sara para ma-impeach. Di ba sila, isa sa mga si Saldi ata yun? Di ba? Nakalimutan niyo ba yun? Kaaway ni Sara si Saldi. Di ba? Sa Congress pa lang Di ba naupo si Sara dun yata? Naktanteting naman to. Kakampi daw Duterte, plan A daw. Yan na kasi sasabi nyo kasi nagbubuking na. Parang gusto niyo palitawin, wag maniwala kay Saldi. Wag maniwala kay Gutesa.
Huwag maniwala kay Orly. Ay, kay Diskaya. Huwag maniwala ka na Bryce. Sino may kasalanan? Walang congressman. Ang titindi ng mga to. Ang sisi kay Marcoleta daw lahat ng pera. Titindi na. Alam mo, harap-harapan to mga to, nanloloko na eh. Yung mga vlogger, nanloloko na harap-harapan. Oh, hindi pinapakalaman ng administrasyon kasi pabor sa kanila eh. Yan ang chismis ha. Titindi ng mga to. Talagang yung pera, walang nagnakaw. Tapos gusto palitawin, mga Duterte ng nakaraan. Anong nakaraan? Budget ngayon to. Natapos na. Sabi ni BBM, natapos na. Na-overwhelm lang, siya pa nagsabi. Tapos sabihin nyo nakaraan. Parang gusto nilang palatawin lahat ng ito, isisi sa nakaraan. Diba? Halatang halata kayo, ma'am. Hindi kayo lulusot, ma'am. Diba? Titindi ng mga to. Diba? O, maiwan na natin yan. Dito tayo kay Madam, kay Auntie Claire. Iba to, mag-iitang ulo nyo. Handaan nyo mga nyo, pain reliever nyo. Handaan nyo mga nyo. Dahil mag-iitang ulo nyo sa sagot nito. Halatang halata na eh. Eto sa bagay, mga loyalista sa mga pink, pabor na pabor dito ngayon kay Claire. Kasi nga, takot sila talaga mababala si BBM. Nagko-question sila sa INC ba daw 3 araw ang rally ng INC. Anong pakialam nyo 3 araw? Diba? Ikaw, bago yan. Ito, pakita mo natin tong isang vlogger, no? Na kung saan, ang vlogger na to, handali ito, tiga, hanapin ko Itong vlogger na to, yan. Na, nilagyan niya, may tuldok INC si Saldico. Pinalalabas niya, pinatutunog niya, tila ata INCC, member ng INC si Saldi. Tapos, ang dami share. 6.1 thousand share. Tapos, ang dami na viral talaga. Ang daming views niyan. Baka nasa 3 million views na yata yan. Oo. Hindi ko alam kung ba't niya ginagawa yan. Hindi, ito lang INC Saldico. Sir, sa INC, sir, hindi katulad sa Katoliko, sir, hirap hanapin kung Katoliko yun o hindi. Maliban na lang kung hanapin mo yung birth certificate. Tama? Pero kung halimbawa, sinabi mo ng pangalan, ID mo, may confirmation ng INC kung INC yan o hindi. Nagtataka lang ako, bakit sinasabi dyan, sa poste INC si Saldico, tuldo ko, may period. Marco Beta ng olekta ng 10M pataas ng mga DPWH contractor. Sa post niya na yan, ang dami niyang sinabi na hindi naman totoo. Lalo na INC si Saldico. Sir, walang INC na pababayaan si Saldi na nandiyan sa sir, na ganyang kalagayan at sa kurakutan. Makikita ng leader ng INC yan kung talagang INC si Saldico. May record ng iglesia kung ano pa ng member. Baka sa kinagisnan yung kilalang relihiyon, walang ganyan. Kung meron man, hirap hanapin. Di ba? May palabasin mo INC, ano gusto palabasin? Lahat na lang. Lahat na lang po na lumalabas sa testigo, lahat na sasalita, i-connect sa INC sa kay Marcoleta. Siyempre, distraction nila sa mga ibang vlogger. Distraction niya, pare INC, kumonte. Meron isa dyan, yung AAP yata yun, nagsalita. Hindi ko mabanggit yung pangalan. Hindi ko alam kung AAP yun Bomba? Nakakatakot yun. Gumanon siya, Ba? Tinatakot mo ang INC sa bomba? Ang daming iskan dun. Diba? 16,000 pupunta yung police o 90,000 yung iskan dun. Diba? May sari-sari pan-detect yun. Baka doon pala sa Quezon City, may detection group, may mga detection na doon na machine. Hindi makakalusot yung mga yan. Hindi ba? Yun ang sinasabi ko mga kababayan. Huwag tayong bastang maniniwala. Ito naman, bakit? Hindi mo nakapanipaniwala post niya INC si Saldico. Tanong nyo mga taga INC ba si Saldico? Sumagot kayo, lagay nyo sa baba. INC ba si Saldico? May ganito bang INC si Saldico? Sige nga. Wala na. Desperado na. Tama na yan. Ito kasi clear, desperado na lalo pa kayo mga vlogger. Yeah?
O, pakinggan natin to si Madam Claire. Handaan nyo ano nyo. Ihanda nyo mga ano nyo, sarili nyo. Dahil mabubusit kayo sa taong ito. Araw Malacanang press corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasang Dati para kang abogado ni Saldico. Pag tinatanong sa'yo ng media, asa si Saldico? Saldico? Andun. Wala pang cancellation? Eh, dahil wala pa siyang kaso, halos pagtatanggol nyo. Ngayon, kumanta na. Ha? Nang gagaliti na kayo kay Saldi. At hindi lang yan, may balita pa yata, papauwi na to. Hindi ko lang kung totoo to, ha? Parang na papauwi na daw si Saldi. Akalain mo yun, mapapauwi niyo pala si Saldi ng di oras. Kung totoo to, ha? Hindi ko sinabi totoo, ha? Pero, baka dumating sa, sa newsfeed nyo, no? Mapakancel na daw yung passport. Kung gugustuhin pala mabilis, makakancelan nyo na pala. Eh, bakit hindi nyo kinansila? Yung siya ay may insertion. Bakit hindi nyo kinansila? Bakit hindi nyo pinapauwi? Bakit ngayon? Nung kaya nagsalita siya? Anong pinagkaiba? Dahil dinamay naman si Junior saka si Martin. Okay lang dinamay mo si Junior eh. Oh. Sanay si Junior sa batikos. Dahil kung talaga si Junior hindi sanay, sanay mga bumatiko sa kanya, talagang inano niya na. Dinimanda na niya o inano niya. Sanay si Junior. Alam mo sino dapat hindi pwede banggitin? Si Martin. Pag binanggit mo yan, ayan na. Di ba? Makapangyarihan. Hindi niya mabanggit ni Boy Tago yan sa ni Pepsi. Hindi mabanggit-banggit yan. Hindi niya mapatawag yan eh. Interparliamentary courtesy pa nalalaman eh. Ngayon, ilang beses na nabanggit. Si Saldi na nagbanggit. Si Gutesa nagbanggit na. Si Diskaya binanggit na. Hindi pa rin totoo. Naknantiting naman kayo. Para lumalabas wala may kasalanan. Para lumalabas, senador may kasalanan. Kaya bang ubusin ng senador yung 3 trillion na pera sa flood control? Ibig nyo palang sabihin, nakapagsulo yung Diskaya ng kontraktor. Nakapagsulo sila. Nakapagpatayo sila ng infrastruktura sa lugar ng mga congressman na hindi alam nila. Ganun ka-power. Ibig sabihin, nakapaglabas si Saldi ng budget, ha? Nakapaglabas si Saldi ng budget nang hindi alam ng presidente. Appropriation yan, no? Chairman. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Hindi alam ng presidente na pumirma, hindi niya na-review bago niya pirmahan. Sige nga. Walang kinalaman na naman, Auntie Claire. Natitindi nyo talaga? Oh. Pakinggan nyo. ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang laway daw ang puhunan. Ma'am Claire, ganito yan. Huwag mo sabihin na laway lang puhunan ni ni Saldico. Kasi ganito yan eh. Dapat ang sagot mo dyan, turuan kita, parang nga si Lacson din eh. Nagsalita si Saldi, ang pagkakaalam ko, hindi gagawin ng Pangulo yan. Ganyan. At, sige, payag kami. Imbestigahan kami ng Pangulo lahat. Ganyan dapat. Hindi sasabihin mo, hindi totoo yan? Hindi totoo yan? Anong katibayan mo hindi totoo yan? Wala nga kaming katibayan na totoo sinabi ni Saldi. Payag kami, wala kaming katibayan eh. Nakinig lang kami kay Saldi. Dapat, pumayag din kayo. Kami taong bayan, taxpayer kami. Pumayag din kayo na wag muna kayong magpasya. Paano mo sinasabi ni totoo yan? May ebidensya ka? Ha? May konkreto ka na talagang ebidensya na? Diyan na? Labas mo nga. O kwento-kwento lang din. Tulad na sinasabi mo, laway lang din puhunan. Sige nga. O tama, di ba? Tama, mali. Anong katibayan niyo po, ma'am? Sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan
at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Oh. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Umuwi na muna siya sa Pilipinas. Papauwi. Yung mga loyalista talaga, pati mga BBM, no? Papauwi na ngayon si Saldi. Dati, pag gustong-gustong pauwi ng bumaliktad na. Dati, yung mga taong bayan gustong pauwi si Saldi. Sila ayaw. Kasi kung gusto nila, wala naman sinabi sila ayaw pauwi si Saldi, no? Pero yung act nila, na ayaw i-cancel yung passport para pagpaliwanagin, ha? Parang rin sinabi, ayaw nilang pauwiin si Saldi. At yung taong bayan gustong pauwiin. Ngayon, bumaliktad na. Gusto na ng taong bayan, wag muna umuwi si Saldi. At sila gusto naman umuwi. Bakit gusto ng taong bayan, wag muna umuwi si Saldi? Alam niyo bakit? Hindi kami sigurado baka delikado buhay ni Saldi. Eh kung itong bayan, asa na yung part 2 niya? Hindi pa mabunyag eh. At tingin ko yung part 2, mas ando doon yung mga congressman nakasabot eh. Tingin ko sorry ako lang. Binunyag muna yung 2 big fish, tapos yung mga congressman kasabwat. At sa pangalawang video niya, tingin ko lalabas yung mga ebidensya. Bakit? Kaya ayaw namin muna pauwiin si Saldi. Ingat ka, Saldi, ha. Sabi nila, dati daw yung mga DDS, ako hindi ako DDS, yung daw tonto, ayaw na sinungaling si Saldi. Sinungaling niya, huwag mong paniwalaan yan. Huwag mong paniwalaan si Saldi. Ngayon daw, yung mga DDS sabi, totoo sinabi ni Saldi. Pinagdidikit nila yon. Talaga, ang tatanga nila, no? Hindi sila marunong talaga sa buhay, no? Hindi sila marunong, terminong salita. Alam mo, sa isang tao, pag sinabi ko si Saldi, hindi ako naniniwala kay Saldi. Mali na yun eh. Mali na yun. Tuturo ko kayo, mga sambayan ng Pilipino, wag na wag kayo magsasalita sa tao, kahit masama man yan o pinakamasamang tao sa buong Pilipinas, na wag kayo maniniwala sa tao na yan. Wag. Dahil kahit papaano, may sasabihin totoo yan. Tandaan nyo yan. Diyan kayo na ililigaw. Di ba? Na ililigaw kayo. Bakit? Halimbawa, yung tao hindi pinaniwalaan, paano pala tinanong mo siya sa isang mahalagang bagay? Nagsabi siya, "Hoy, yung kapatid mo, parang kinidnap yata." Ay, hindi ako maniniwala sa'yo. "Hoy, yung bahay mo nasusunog." Ay, hindi ako maniniwala sa'yo. Nasusunog naman talaga. Hindi ka kasi naniniwala kasi yung mindset mo sa tao, porket di ka naniniwala doon sa sinabi dahil may nagawa siya mga mali, lahat ng gagawin niyang kabutihan, di mo paniniwalaan. Doon ka lang sa mali. Ikaw ba yan, Trililing? Tama, mali. Lahat na lang, ikaw nakikita mo sarili mo, puro tama. Siya mali na lang. Wala ka nakikitang kabutihan sa kanya. Alam mo sa kanya, mali. Puro mali. Palalo, mapagpaimbabaw kayo niyan. Sa isang tao dapat sabihin mo, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Katulad ng kay School Bukol, kay Pepsi. Wala kayong kwenta dyan. Ngayon lang. Pero sa panahon nung si Pepsi nasa unahan pa, magaling niya na senador. Saka si Lacson, magaling na senador yan. Yung mga 2,000, mga panahon ng sinauna niya, magagaling na senador yan. Pero ngayon, hindi kayo magaling. Pero hindi dahil doon na porket hindi kayo magaling ngayon, hindi na igagawa ng kabutihan. Dapat ganun kayo humatol. Pambiblia. Hindi yung hatol nyo sa sarili nyo lang. Dahil maling-mali yan. Hindi ba? Si Claire, kahit ganito, pag nakausap ko sa personal talk, nagsabi to, may paniniwalaan ako sa sinasabi niya. Hindi ko pwede, kahit si Romualdez, di ba ganit kayo? Yung mga sasabihin niya, maniniwala ako. Yung iba, siguro yung iba, hindi. Ganun, humatol, hindi porkit lahat na lang mali siya. Ganun ginawa kay Saldi. Ganun ginagawa kay Saldi. Ay, bakit anya pinaniniwala lang DDS yan si Saldi? Akala ko ba sinabi niyo, huwag paniwalaan yan. Yan ang mali kasi sa inyo. Si Saldi po, may mga maling ginawa na hindi na dapat paniwalaan. Pero may mga sasabihin yan na dapat paniwalaan pagdating sa mga investigasyon. Yan ang hatol dyan. Kaya si Saldi, yung sinabi niya, nag-video siya sa verified na Facebook niya, na talagang nagturo siya si Tamba at si Junior,
Ha? Hindi pa natin dapat paniwalaan. Pero, investigasyon. Pero naniniwala ako na kung ba't ginawa ni Saldi yung pagpopost na yon. Ha? Dahil nagigipit na siya. Ganun kasimple yon. Hindi dahil sa bumaliktad siya. Di ba? Bumaliktad daw. Duterte na? Ang titigas nyo naman. Matapos lait-laitin si Sara, talagang halos pahirapan sa mga salita niya. Magdi-DDS yan, sa tingin mo? Ikaw naman. Para mong sinabi nag-INC si Saldi, doon sinabing vlogger. Parang ganun. Parang INC hindi naman. Huwag nga kayong... Oh, tuloy natin si Claire, tuloy natin. At sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI? Ma'am, saan mo nabalitaan, saan mo nabasang Biblia, sa dictionary, history, o anumang psychology, na kapag ang isang tao nagsabi ng, nauna siyang magsabi, wala na siyang kasalanan. Ma'am, saan mo nakuha yan? O bumatay ka lang sa mga nakaranasan mo doon sa isang natural, kasi ang tao po may natural na halimbawa ganito, pag yung tao dumaan dun sa dumaan sa bahay mo, no, may aso. Malamang takot siya sa aso pag kinahulan Tama, mali. Kaya may conclusion ka sa utak mo, yung dumaan na tao, tsak na kinahulan. At natakot yung tao. Tama? Kahit di mo nakikita yung sitwasyon, may natural instinct ka na gano'n na nangyari. Ano yung tao sa Japan, pumunta yung tao taglamig sa Japan. Pumunta yung tao sa Japan, hindi mo na kailangan sabihin na, malamig ba dyan? Hindi, automatic, kahit hindi niya sabihin malamig dyan, common sense, malamig talaga sa Japan. Kasi pumunta yan. Hindi mo na sabihin na, malamig ba dyan? Hindi, nag-yelo nga sa Japan Yun yung mga natural na instinct ng tao na common sense talaga. Napakasimple na nun. Na pag nakaapak ng pako, sasabihin mo, masakit ba? Hindi niya tatanungin, di ba? Kasi niya masakit talaga, nakaapak ng pako. Ngayon, etong mga natural instinct na to, andali may nagme-message sa akin Dali nawawala ako dito, kayo na pa to Ano ba to? Tawag ng tawag alam niya katawag ng tawag sa akin to mga to mute ka muna. Nawawala ako Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Kung ang Pangulo ay... Ito. Nawala ako Ma'am, hindi porket na sinabi ng Pangulo siya na una, ipapalagay mo na, hindi si Pangulo yan. No, hindi ganun. Ikaan niya si BBM, unang nakatuklas niyan. Di ikaan niya, hindi niya gagawin niya para papahamak niya ba yung sarili niya? Bakit, ma'am? Kung papaano pala, eto bigyan ko example Bibigyan ko example. Meron akong kasamahan sa opisina dati sa gobyerno. May sasakyan kami. Pang-government yung sasakyan namin, no? Pang-government. Nasa ibang lungsod kami. Nag-counterflow siya doon sa may Iksindaan na papuntang Quezon City. Nakita ng MMDA ba yon? Nakita na siya. Alam mo ginawa ng kasama ko? Bumaba siya ng sasakyan, pinunta niya MMDA. Sabi niya, Sir, may kasalanan ako. May dadaanan lang kami, sir. Hindi niya sinabi may kasalanan siya, sir. Importante lang, sir, emergency, may Inunahan niya ng MMDA. Kaya yung MMDA, sige, daan kayo. Sige, walang problema. Emergency pala sir, salamat, sir, Hindi siya pinagkamalang nag-counterflow. Inunahan niya ng salita Style yun. Pero yung kasamahan ko, hindi naman talaga emergency pupuntahan. Nagkamali lang siya ng daan. Natakot niya, mabuking siya ng MMDA, mahuli siya, titikitan siya, kahit government vehicle yung gamit namin, inunahan niya na sabihin, ganito ba nangyari kay Junior? Pwede, may possible.
Kaya wag kang bumatay sa sarili mong instinct, ma'am. Nasa mo nakuha yun? Porket ba na si Junior naunang magsabi na flood control. Baya naman kayo. Yun ang binubutas nila eh. Ma'am, haka-haka nyo lang yan. Yan kasi pinalakihan nyo sa mga relihiyon nyo. Ha? Haka lang. Dapat may batayan sa lahat ng bagay, ma'am. Hindi yung batayan mo, puso mo. Dahil ang puso, ma'am, sabi nga ng Biblia, yan ang nadadaya eh. Di ba? Hindi porket si BBM nakatuklas hindi nga siya nakatuklas eh. Yung mga tao, pati si Marcoleta eh. Kaya nga gusto ni Marcoleta, blue ribbon eh. Di ba? Tandaan nyo? Kasi gusto niya, imbestigahan to eh. Tapos, siguro, nalaman ni Junior, haka ko lang, achorya ka, nalaman ni Junior, naku, malapit na ako mabuko. Mahiya naman kayo! Malapit na kasi siya mabuko siguro. Kaya sinabi yun. Kinalaman dito. Logic. Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo? Hindi niya maiiwasan, ma'am, kasi darating niya. Bakit? Bumagyo, nagbaha. At doon papunta ang investigasyon. Kaya inunahan na niya. Wag kami, ma'am. Wag kami. Ang mapapasok. Oh. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala. Sino may tunay na sala, ma'am? Kung hindi si Bibi, kung hindi si Martin, kung hindi si Saldi, kung hindi si Diskaya, kung hindi si Gutesa, sino, ma'am? Huwag niyo sabihin, Duterte na naman yan. Natapos na ang flood control, sabi ni Junior. Sino na naman, ma'am, tinuturo mo, ma'am? Sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Maricel Halili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand... Dati, diba, dati tila yata wala plano. Diba? Ibang loyalista walang plano. Tingnan niyo sagot ni Clara. Sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano Anong natin plano na kay Caldi, pahinga nyo? para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na Bigla may pending. Dati di mo naman sinabi yan. Sabi nyo, wala pa atang kaso. Nyala ko lang ha. Di ba parang sinabi niya yun? isang pa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case. Biglang ganun, parang gusto yata pauwi kagad si Saldi. To the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin na mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas. Biglang ganun. Ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante. Dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court. Ngayon may issue na yan. Nabanggit na yung mga pangalan hindi dapat banggitin eh. Kaya siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passports ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion. Yan natin dapat ang sagot niya dyan, nadaan sa investigasyon yan.
Hayaan natin dumaan sa investigasyon. Tingnan mo sagot niya. Nakarating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, Walang papel, pero pumirma siya. Huwag mo sabihin walang papel. Siya pumirma ng budget. Tanong ko lang, dito na may bintang ha, tanong ko lang, si Marcos ba pumirma ng budget? Kayo sumagot, mga kababayan. kung ang Pangulo, ayon na rin kay sa sinabi ni Saldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Kaya napakialam mo. Di ba? Kung may diskarte siya dun eh. Halimbawa lang ha, dati yung insertion ni Saldi, hindi binabanggit yan. Pinapauwi ng taong bayan na si Saldi kasi pagpaliwanagin ng insertion. Ngayon, naipaliwanag nyo na kung ano yung insertion. Yun ang dating sa akin ha, naipaliwanag nyo na. Dapat noon nyo pa ginawa yan eh. Kung ano yung insertion eh. Ibig sabihin talaga, si Saldi talaga ang sasalo, mag-handle ng problema. Kaya yung tao siguro, kumanta na. So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Oh, may gumawa na naman. Sko po. Si Diskaya may gumawa, si Marcoleta daw. Si Gutesa may gumawa, si Marcoleta daw. Ngayon daw, si Marcoleta ulit gumawa kay Saldi. Anak ng teting kayo. Bakit si Marcoleta lagi? Bakit si Marcoleta lang? Si Marcoleta lang ang malakas at malakas ang loob na hindi takot sa inyong lahat na lumalaban sa korupsyon ngayon. Mapapink man nan o mapulahan. Ayaw nyo yung kay Marcoleta. Kaya si Marcoleta ang binabakbakan nyo. O, sige. Mamili ka. Sinong senador na lumalaban ngayon? Sino? Sige, isa-isa mo. Si Robin? Si Bato? Si Bongo? Si Bongo na trabaho lang. Tahimik lang. Sino senador na lumalaban talaga papalag? Si Marcoleta lang. Kaya si Marcoleta, isinisisi nyo lahat ng salaysay na lumalabas sa mga titistigo, isinisisi nyo kay Marcoleta. Yan ang kahayagan na obvious na lahat na maaring sinasabi ng mga salaysay ay may katotohanan. Bakit si Marcoleta lang? At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Hindi naiintindihan. Ma'am, chairman of appropriation yan, ma'am. Huwag mo mamalitin yan. Hindi yan gagawin ng chairman at ang sino ba na ang leader ng ng lower house, 'di ba? Speaker? Sino pipirma ng budget? 'Di ba ang presidente? Sabi mo hindi niya naintindihan yan? Ma'am, baka di mo naintindihan yan, ma'am. Kasi kung mas naintindihan mo, sana ikaw ang ginawang appropriation. Diba? Hindi naman pala siya representative, no? Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to... Sabi ng iba, may phobia na daw. Dati 5 oras lang tulog, ngayon 5 minutes lang. Mag-rally na kasi INC. to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya. Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Tama. Okay. Tama yun. Kailangan ebidensya pagkasampa ng kaso. Tama? Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay at alam po natin at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman Oo, tama yun. Tama. ito at saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Wag mo, ano ebidensya mo? Nakatang-isip lang yon. Wag ganon. Yung ebidensya niya ipakita niya sa inyo. Ayaan mo si Saldi ipakita yung ebidensya sa side niya. Napaka-unfair nyo. Kayo may ebidensya na wala kayong kasalanan, pero si Saldi ayaw yung anoin? Wag ganon, ma'am. Wag ganon, ma'am.
Nakikinig ang taong bayan, huwag ganun, ma'am. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the president. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya. Dati walang ganyan. Ngayon may ganyan na. Nagsabi lang. Kung hindi pala totoo, bakit niya pinapauwi? Kung talagang 100% na hindi kayo naniniwala na talagang pinagbintangan si Bongbong saka si Martin, ha, na hindi talagang 100% sa puso nyo, 1,000% na hindi talaga totoo siya, sabi ni Saldi, ba't gusto nyo pauwiin? Dati di nyo gusto pauwiin. Ba't dati di mo siya sabi yan? Ano pinagkaiba nun? Bakit? May epekto sa inyo? Marap siya sa notaryo publiko. Notary na naman, oh. Notary na naman. Parang gusto niyong palitawin. Pag may notaryo, totoo. Nalihiti mong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakuha. Oh, pinasok niya. Ang galing talaga niya. Para talagang din. Na talagang gutesa ni totoo. Talagang kinokompo niya sa salita. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi ko, ito po ay inyong nabasa, ang dami po mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is that Parang ganito kasimple yan eh. Yung kakilala ko actually, hindi ko masyadong close, kakilala ko lang. Matanda na. Nanguha siya ng baso dun sa palengke. May CCTV siya nakita. Yung baso, mamahalin yun. Yung para bibili sa mga sa mga mall na may hawakan na, nilagay niya sa bag nakita sa CCTV. Talagang siya. Ang linaw ng CCTV. High definition eh. No, talagang niya. Ngayon, sinabi sa kanya, kasi baso na naman yung kinuha doon, at kilala naman siya sa palengke, kinumpronta lang siya na, sir, baka ibalik mo na yung baso, sir, kasi nakita namin sa CCTV. Alam mo, sagot niya, ha? Asan? Pinakita sa kanya CCTV. Ayan, ikaw mo. Ay, naku, hindi ako yan. Hindi daw siya yun. Hindi daw siya yun. O sige, sabi niya, palagi natin ako yan, pero binalik ko yan. Ganoon pa. Pero, yung nalaman, ni-review yung CCTV. Ando doon siya. Sir, hindi mo binalik, sir, oh. Hindi mo binalik, sir. Wala kami nakitang binalik mo. Ay, hindi niya kasi ako yan, sabi niya. Ganyan niya yun. Parang ganun. Yun ang pakiramdam namin, sorry ako, President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Ma'am, hindi kailangan patunayan na may banta ka sa buhay, ma'am. Lalo na kung nagsabi ka ng ganyan. Lalo na kung talagang ikaw, ma'am, common sense. Trillion yung pinag-uusapan, billion pala yung insertion niya. At nakaraan talagang galit na galit ang taong bayan na gustong pauwiin si Saldi. Kasi nga sabi, inatake sa puso, may sakit daw sa puso, nakita sa Madrid, sa Spain. Sa tingin mo, ma'am, bilang isang tao, ma'am, gamitin mo common sense mo, ma'am. Sa tingin mo, ma'am, kailangan pa ng patotoo na mapapatayin kita? Kailangan pa ng message o letter o may papatayin kita? Tingin mo, ma'am. Ha? Kailangan ba nun? Magpapaalam pa ba yung papagkila sa kanya? Ma'am, common sense na lang yun, ma'am. Read between the line yun, ma'am. Diba? Sa bagay, hinakara kasi sinabi mo, ang krimen daw sa Pilipinas, mababata. Kasi paglabas daw niya ng bahay, wala naman daw patayan. So, ibig sabihin pala, pag nakakita siya ng patayan dun sa labas ng bahay niya, doon na niya masasabi na may krimen, mataas ang krimen ng Pilipinas. Sa paglabas daw niya ng bahay, wala daw patayan. So, ginawa niyang basihan yung paglabas niya ng bahay, kumpara sa mga nangyayari sa iba. So, ganito na naman nangyayari sa iyo ngayon, ma'am. Ha? Kay Saldi. Hindi naman yan, ma'am. Hindi naman yata makatarungan yung katwiran niyo, ma'am. Diba? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Ma'am, yun na nga yun, ma'am. Common sense na lang, ma'am. Ang daming galit sa kanya. Kailangan pa, ikaw, ma'am. Ano ganito? Ilagay mo sarili mo kay Saldi, maraming galit.
Paliwanag mo insertion. Halos kalahati ng Pilipino galit sa kanya. Sa tingin mo, ma'am, mauuwi ka? Tingin mo. Baka doon pa lang sa airport, pagbaba mo doon sa batuhin ka ng kung ano doon eh. Kalabitin ka ng kung ano doon eh. Di ba? May kumaluskos lang na pusa, takot ka na eh. Di ba? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan Oh, sus naman, ma'am, hindi dahilan yan, ma'am. Diyos ko po. bago niya ibuka ang kanyang bibig. Oh. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net25. Nako, yan na. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects. Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So, Hindi na close ngayon. Pambihira naman, no? Appropriation yan, ma'am. Speaker si Saldi. Ngayon, parang ayaw ng kaalyado. Kaalyado na doon ng Duterte. are, Sabi ng mga vloggers yun, Duterte supporters na daw. Yung mga bagay hindi pa nipaniwala no sinasabi nila, no? Talagang mga engot, no? Parang si Saldi daw, member ng INC. Antindi naman. Ano ba ito? May tumatawag sa akin. Di ba? pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Ay, Dahil kung asan na ebidensya na dito totoo sabi niya? Laway din kay ma'am, ah. Pakita nyo nga papel, ma'am. Ipakita nyo rin, ma'am. Nagpakita ng resibo si Saldi sa post niya ng mga insertion Patunayan nyo, tibagin nyo yun. Kung nagtayo siya, ma'am, tibagin nyo, dapat ganun. Magpakita kayo, nagsasayta ka lang din dyan kwento lang, paano kami niniwala? Oh, sige, sa sinasabi mo nga na hindi gagawin ng Pangulo, asa ng konkreto, asa papel? Ipakita mo yung budget na pinirmahan na kung talagang tutugma sa sinabi ni Saldi. At ang gagawa yan, hindi kayo. Ang gagawa yan, hindi rin Senate at hindi rin ICI. Dapat talaga independent, talagang magsusuri niyan. Tama, mali? Di ba? kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, Ma'am, huwag mo sabihin kasi sinungaling, ma'am. Hindi pa totoo yan. Kung hindi pa siya sinungaling at hindi rin natin sabi totoo siya, sabi niya. para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang Wala naman siya sabing ganun, wala siyang kasalanan, ma'am eh. Wala pa naman eh. basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno. Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Oh, wala, ma'am. Wala akong nakita. Yung mga loyalista lang, sa yung mga pinklawan, tahimik pa rin hanggang ngayon. Wala akong nakita, ma'am. Galit daw yung mga tao. Para may makarinig ngayon, magalit kay Saldi, no? Ma'am, hindi ma'am nagagalit, ma'am. Kung may nagalit, ma'am, mas majority ang taong natuwa sa kanya. Pero hindi dahil sa tuwa sa kanya, exempted na siya. Katulad ko, natuwa ako sa kanya, pero hindi dahil sa katuwaan ko, exempted na siya. Managot din siya. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. Ano pa kala mo ba? Di ba? Doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao. Patunayan mo yan kung mamaya, malam mo, may diskarte pala si Saldi doon. Bakit inilagay yung budget sa insertion, hindi sa NEP? Di ba? Dati, insertion ni Saldi, hindi nyo kayang paliwanag. Ngayon, napapaliwanag nyo na kung ano yun. Dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM.
Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating Congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli. Patunayan po niya. Tayo, Patunayan daw. Pati ba naman yung patutunayan pa? Parang ganito eh. May babae lalakad sa isang kalsada, madilim, skinita. May mga may mga masasamang loob. 3 nakatambay doon. Yung babae nanginginig na. Pero wala namang masamang ginawa, no? Dumaan siya. Sasabihin mo ba sa babae na sasabihin ng babae, uy, natakot yung babae dumaan doon sa mga nanginginig, oh. Bakit? May patunay ka? Natakot yun? May patunay ka? Natakot yun? Common sense na lang eh. Natakot yung babae kasi dumaan siya mag-isa lang. Baka ano mangyari sa kanya. Ma'am, may mga bagay na common sense na lang, ma'am. Yes naman. Ma'am, kinalmot ng pusa yung babae. Tagos sa sa kabalat niya. Masakit daw eh. Bakit? May patunay ka? Masakit yon? May patunay ka? Nakita mo? Narinig mo? Masakit ba yon? Kalmot ng pusa? Ma'am, kinagat ng leon sa leeg. Bakit? May patunay ka? Masakit yon? Parang ganun, ma'am. Parang ganun eh. Parang ganun. po nga ay dapat napunta ng Intramuros eh. Hindi po ba? At meron doon event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang Hindi ka magpa-panic noon? May mag-rally malaki? Saka may expose na ganyan? Eh, bakit nag-live kayo ngayon? Kundi panic mode. Bakit sinabi mo na agad kayo nag-press con para sagutin ka agad yan? No. Anong tawag dyan? Ma'am, ang tao, may dalawang klase, pwedeng sadyain yung panic niya o pwedeng mag-panic agad kung kinakailangan. Defense mechanism ng tao yan eh. Yeah? po nating magkaroon Pati ng ba nung briefing pagka-panic mode ng Pangulo, tinanggay mo pa? ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po umuwi kayo dito. Oo. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung mga ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Sino magtatago sa ibang bansa? Wala naman ah. Si Bunuan yata, pinaparinggan mo. Last 2 questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinig na Sampahan niyo ng kaso, ma'am. Yung pala mali pala yung sinabi. Sampahan niyo ng kaso, ma'am. Para magkaalaman na. Labasan na. Sampahan niyo na. niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong Ano na yan eh. Paninirang puro na sa Pangulo yan, ma'am eh. Sampahan niyo na. Huwag niyo na hintayin yung parto, ma'am. Malay mo, wala lang parto yan. madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Ang follow-up question, as mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the president with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga Ayan na INC na. Naku, nadamay na. miyembro ng INC ay matatalino, Tama ka dyan. Matalino yun. Ano pa? makadiyos, Tama, syempre. No. makabayan. Tama. Kung may nagkakasalaman sa INC, individual yon. Kasi tao lang naman. May baka sabi, may mga nainom din. Yung pero tinitiwalag nila yon. Ano pa? So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para Tama ka dyan. sa bayan. So yun lamang Kaya nga magrarally sila eh. Alam kung sino sisinungaling eh. Alam. Ikaw naman, no? po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Ganyan karami. Nakaraan, hindi nyo binabanggit yung mga ganyan. Ngayon, binabanggit nyo na. Bakit? Lumaban na? Last question mula kay Kung talagang katwiran, ma'am, lumaban sa hindi yan, ma'am. Dapat sinabi nyo na una pa lang. Bas Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? Yung naiisip ba ako?
Ay, may naiisip ba ako? Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionist? Uy, mga obstructionist, sila Marcoleta, sila ano, kasabi niya, wala akong sinasabi niyan. Nako naman, ma'am, Diyos ko po. Sabi mo, nakokontrol si Saldi ng ganon? Stabilizers? Destabilizers? Andun si Bongo? Andun si Marcoleta? Andun si Chabit? Andun si Atty. Vic Rodriguez? Ganun ba, ma'am? Hindi naman niya sinasabing direkta yon. Nagtatanong lang siya, sino kaya? Parang palaisipan sa atin. Nagpapalaisipan lang siya. Para ligtas niya naman. O lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po ay Ano? siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Hoy! Saan ba ebidensya mo? Asan ang ebidensya mo na siya gumawa? Unfair ka, ma'am. Unfair ka, ma'am. Unfair ka. Pag sa inyo, dapat hanapan yung ebidensya, pero pag siya, hindi mo hanapan ebidensya. Asan ang ebidensya mo na siya may gawa niyan? Ipinapauwi ng karamihan namin yan, pinapauwi namin hindi para pagbintangan. Para tanungin sa insertion, pagpaliwanagin. At kung may pre na lang, bonus na lang yung magturo siya. Hindi namin sinabi na may kasalanan si Saldi. Tandaan mo yan. Ang sinabi namin, pauwiin yan, tanungin sa insertion. Kung napaliwanag niya lahat ng detalye at ng ebidensya, hindi wala siyang kasalanan, absuelto, hindi tuloy trabaho. Tama? Oh. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na Hindi na naman. madaming rally yung nangyayari. And yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy. Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst. Hindi, ma'am. Saan mo nababasa na naman yan? Ano ba yung sasagot niya? Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Ma'am, hindi na emotional ang paranoia, ma'am. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalita. Halimbawa, ganito, ma'am. May banta sa buhay mo, halimbawa, no? May kumaluskos na pusa sa bubong nyo. Napaparanoid ka na, ma'am. Yung ba emotional yun? May mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno. Ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po Matulog? Managinip? Mag-relax? Nagdodolphi na naman style siya, oh. Banayad? Na whiskey? Ngayon, di ba? Nagdodolphi style na naman siya. ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricel, ano yung second? Economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. Duterte na naman, inamin ng dati Duterte. Ma'am, yung ngayon ang asikasuhin mo, hindi Duterte. Inamin ng Duterte na naman, diversion tactics. Para isipin ng mga mapaniwalain na lahat ng ito kay Duterte. Kasi yung mga DDS, wala nang magagawa yan. Hindi na natin kayang kontrolin yan. Pero kahit paano yung iba, matatanda yung mga senior. Mapaniwalang Duterte. Ganun ba yon? Duterte na naman. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. Ay, lahat ng kalat na karaan, ngayon natin nililinis. Meron naman. Pero yun, natapos na. Na-overwhelm yung flood control. Ano yung gawa ng Duterte sa future?
Dahil sa pass niya, pumuntang future? Ano yan? Pumasok sa table ni Don Raymond? Ngayon naglilinis pala. Gusto niyang palitawin si Saldi, bata dati ni Duterte. Paano naging bata yan ni Duterte? Ngayon ang budget 2025 insertion. Sino mo pumirma ng insertion? Si Duterte? Ibig mo pala sabihin, nakaupo si Marcos ngayon, ang pumirma si Duterte pa rin? Bambihira naman, oh. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. Ba't ang pangako ng Pangulo, Ma'am, siya nakaupo ngayon 3 taon, mahigit na siya, ma'am. gagawin ang lahat, pati ang economic team gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Yes, Claire. Kung ituturing na maraming tao na sila, maaaring sila. Thank you, Malacanang Press Corps. Maraming salamat. O, ang ganito lang po tayo. Ma'am Claire, shoutout sa'yo. Sana makapag-isip-isip ka kahit paano na ganda mo sa susunod yung babanggitin mo. Maging patas ka, ma'am. Huwag yung side mo lang. Maging patas ka, ma'am. Hindi lahat ng oras nakaupo kayo dyan, ma'am. Tandaan nyo, ma'am. Hindi lahat panghabang buhay sa inyo yan, yung posisyon na yan. Taong bayan, ma'am, nakikinig sa'yo. Maging patas ka naman. Hindi porket ikaw napaso ka ng posporo, halimbawa, nadikitan ka ng kandila. Kung sa kanya ay masakit sa'yo, hindi. Huwag mo sasabihin sa kanya hindi rin masakit. Ay, kaya mo yan. Ako nga, hindi nasaktan eh. Huwag ganun, ma'am. Magkakaiba tayo, ma'am. Kailangan yung paliwanag mo, ma'am, patas sa lahat. Yung hahanapan mo ebidensya na ang Pangulo ay wala namang ginawa, hanapin mo rin, huwag mo sasabihin kay Saldi na wala ebidensya. Dahil gumugulong pa lang yan eh. Ngayon, kakakasalita pa lang yan, ma'am. Huwag ganun, ma'am. Hindi patas yun. No? Salamat ng marami po sa inyong lahat. No? Ilagay niyo lang po ano niyo sa baba. Paalam sa inyong lahat.